Lady Jet Spikers nasungkit ang set number 3. 25-19 kontra sa Water Defenders. And dito talagang nag-flex sila ng muscle, ano? At pinakita nila yung husay nila. Dala na rin ni Del Palomata na kasama sa starting lineup. Ito po yung first few points ng Water Defenders. Pero Palomata, ang ganda ng depensa at opensa pa rin niya. At siya ang nag-set ng kumbaga ng tono, Therese, ano? Para sa Lady Jet Spikers na makontrol itong set number 3. Ilang beses sumubok sila Gretzel Soltones at ang Water Defenders sa dumikit na nababa nila yung kalamangan ng kalaban to as much as or as little as 2 points. Pero every time didikit, nakita natin yan na ilang beses, ano? Sila Pantino, Palomata, si Yonko may sagot para tapusin itong set number 3. Yes. You can see na yung Jet Spikers talaga nagtutulungan sila. And for this set, they really wanted to contribute all. Kaya nga nakita nga natin yung difference ng attacks ng Jet Spikers na 14 as compared sa Water Defenders na 7. And kahit tingnan mo yung on-force errors ng Jet Spikers na mas lamang 10 over yung 8 ng Water Defenders, they didn't dwell on it too much. Parang relax pa rin sila. Okay lang magka-error. Nakakabawi naman sila sa ibang departments, like they're attacking. And overall, they just played more happy talaga nung set 3. Speaking of happy, palaging happy mga DJs natin at ang mga tao nakikinig sa tugtugan nila. DJ Tronics ang kasama natin sa first game ngayong linggo ng hapon. At ang Water Defenders, ngayon their backs are against the wall. Ika nga, yung expression na ginagamit natin pagka kailangan na nilang manalo dahil ito, 2-1 ang kalamangan ng Lady Jet Spikers. Parehong koponan, tied sa standings. Isa sa kanila yung mananalo ngayon na angat and will take solo third. Hindi tayo nagkakamali, Therese, no? Yes. Sa pagtingin natin kanina sa ating team standings. So malaking bagay yun. Especially, halos kalagitnaan na tayo ng ating eliminations. And as much as this set is very important for the Jet Spikers, mas important for the Water Defenders. Kasi kung makuha nila yung set na to, may chance pa sila sa 5th set. So, napaka-malaking bagay din ang set na to. Yonko, looking to take charge. Pantone, balik kay Malabanan. Back-to-back attempts para kay Malabanan. Pantone, A for effort. Pero point mapupunta sa Lady Jet Spikers para simulan ang set number 4. And again, Palomata, Therese, no? Ang laking bagay sa first attack nitong Water Defenders. Lalo na very in rhythm na siya sa loob ng court. All of them actually. So, nakikita nyo naman yung performance nila sa loob ng court and they really show that. And ito na naman. Puntos para sa Lady Jet Spikers. Palomata ulit. Nando doon in the middle of the action. Overreach ang tinawag dito kay Nabor. Oh, but nulusot yung palo ni Sato against Palomata for the first point ng Water Defenders sa set number 4. Kailangan ng konting gigil dito, no? Ng Water Defenders, Therese. They need not just yung aggression, pero at the same time, kailangan nila hindi masyadong mag-dwell sa pagkakamali or sa kung makapunto yung mga Jet Spikers. It's just about next point na lang. Bawi na lang sa next point. Kalimutan mo na, no? Yes. Move on, move forward. May mga katanungan po kayo regarding volleyball. Hashtag AskTherese. Therese Gaston po ang kasama ko today. Former member ng Ateneo Lady Eagles. Welcome, first day kasama natin sa panel. So welcome to Therese once again sa mga bagong bukas ng inyong TV sets ngayong hapon. Magandang hapon mga kapamilya. Lapit na mag-alas 6. Pero ang aksyon tumitindi sa pagitan ng Water Defenders at ng Lady Jet Spikers. Malabanan, nakapuntos. Number 3, trending topic na po. Hashtag PVL on ABS-CBN. Dali natin yan sa number 1, syempre. At paalala ko habang pinapag-usapan natin social media, Facebook account, meron na po ang Premier Volleyball League. Paki-like lang. At Premier Volleyball League. Huwag kalimutan yung @sign at Premier Volleyball League sa Facebook. Palomata, outside. Ball is out. We're tied at 3. Kakahinga ng maluwag Water Defenders. Nagkaka-error ng kaunti si Del Palomata. Therese, ano? Yeah, pero you can see nga yung Jet Spikers nga, they aren't
hindi nila masyadong inaano yung mga pagkakamali nila. Okay, next point na lang. They don't take it in masyado, which is good. Palomata, hindi rin iniinda yung mga errors niya. Pagkatapos magka-error kanina, sumubok ulit. Nakakuha ng check ball dito at lalamang ulit ang Lady Jet Spikers 4-3. Serving for the Lady Jet Spikers. Soltones. Pantino susubukang makalusot. Pero naka-double contact. For all. Hirap din kasi yun, na-block mo tapos nasalo niya at sinalo niya ulit. Ayun o. Mahirap nga, but sometimes we try all we can to keep the ball alive talaga. Ganyan talaga kami. Yonko, block by Urdas. Yonko checked yung laro niya dito. Teresa, now we'll go to Janine Choi right now. Eric at Therese, matapos ma-injure ni Jarrell Singh, kinailangan niyang magpahinga ng 1 buwan para hindi mapwersa ang kanyang kaliwang binti. Para makarecover, nag-focus si Jarrell sa kanyang strengthening kung saan ang kanyang mga training ay umikot sa balancing at calf raising. Ang physical therapist ng water defenders na si PT Raymond Pili ay nag-advise sa kanya at nag-clear sa kanya na makapaglaro siya muli ngayong open conference. Ang sinabi ni Jarrell, minsan kumikirot at nagpaparamdam pa rin ang kanyang muscle strain, kaya ipinagpapatuloy pa rin niya ang kanyang therapy para maging 101% muli sa kanyang laro. Balik sa inyo, Eric at Therese. Salamat, Janine. Well, it's good to see Jarrell Singh back, although not 100%, pero in time. Therapy, tricky din to, no? I mean, kailangan talaga desidito ka rin as a player, no, to go through all the pain ng therapy para makabalik into the playing form. Yes, pero yun yung best feeling talaga after ng therapy and injury is when you get back sa court. Parang you feel like, yes, okay na ako. It's good to be back and makakatulong ulit ako sa aking teammates. So, malaking bagay na rin for Singh siguro na she's back here even if she's not playing a lot. At least pa unti-unti, no? You're getting yourself in shape. Water Defenders, nakuha na ang kalamangan dito. They're up by 2. Pantino. Urdas, yes! Water Defenders. Napaka-agresibo sa simula ng set number 4. They lead by 3-8-5 kontra sa Lady Jet Spikers. Good Vibes Freeze Moment. Hatid sa inyo ng Creamline. Magpa-Good Vibes, mag-Creamline Creamy Ice Cream. And enjoy ang mga kids day before back-to-school day. At enjoy muna ng konting volleyball dito sa Philoil Flying V Center. Mga fans ni Gretzel Soltones. Parehong teams galing sa panalo po to, Lady Jet Spikers at Water Defenders. So naghahanap sila ng konting winning streak dito. So, mga family talaga. Family Day Sunday, Teresa, no? Yes. Saya to go sa arena with your family and just to enjoy volleyball. Sa pagbabalik natin, galing sa first technical timeout, service error para sa Water Defenders. Kahabol ang Lady Jet Spikers, pero sila ang lamang dito in terms of sets. 2-1 kontra sa mga naka-asul. Urdas. Grabe ka-agresibo. Back-to-back points to kay Aiko Sweet Urdas. Kung ma-keep up ng Water Defenders tong momentum and they just continue to enjoy the game, for sure makakuha nila yung set na to. And then game changer na talaga yun. Nabor. Good reception. And that's the result. Pag may maganda reception, magandang set, puntos para kay Tapik. Net violation pa para sa Water Defenders. Ganda sana pag ganun. Pasok na yung bola, may net violation, parang 2 points, ano? Siyempre, hindi pwede mangyari. Si Marika, supporting Malabanan, Nabor, Sato, Water Defenders. Mula sa Davao, maayong hapon sa inyong tanan. Hashtag PVL on ABS-CBN. Pakisama po yun pag nag-tweet kayo para mas maganda mahahanap namin kayo sa Twitter. Galing naman kay Ana Eliza Reed. Wednesday, Saturday, and Sunday are PVL time. Masayang bonding ng fam namin ang Premier Volleyball League. Thank you so much for coming here sa arena or at your home, but tuning into PVL, yun nga, it's a volleyball, family bonding time nga for you guys. So, thank you so much, and I'm glad you're enjoying. Kay Andre naman, sabi niya, if you will be given a chance to choose a position to play, what would you choose and why? Hashtag Asteris,
hashtag PBL on ABS-CBN. Well, Andre, yun nga, napag-usapan ko kanina na I was born to play volleyball na naging spiker na ako. But if given the choice, siguro, it would be fun to try being a setter kasi why not nga, di ba? Pero thank you so much for your question, Andre. Kung meron po kayong mga katanungan, itag lang po at ABS-CBN Sports at ang gamitin ng hashtag PBL on ABS-CBN at hashtag AskTherese. Salamat sa mga tanong nyo. Medyo nagugulat nga ako na that's a lot. Medyo maraming questions nga. Pero thank you so much, guys. Pero sabi ni Therese kanina sa akin, dagdagan niyo pa daw. Kulang pa. Gusto pa niya na mas marami pang questions. So, padala lang po kayo. Pero ito, Therese, nakwentuhan na tayo sandali with our Twitter followers at lamang na ng 4 ang Water Defenders looking good dito sa set number 4 kung saan kailangan talaga nila makabawi. Yes, I think yun nga, they're moving away from yung previous na talo nila sa sets and they're trying to gain back their composure and just to win this set talaga. Tatawag ng timeout si Coach Jasper Jimenez. Pakinggan natin ang Lady Jet Spikers. Okay na may receive natin eh. Ha? Yung pumasok ka lang, sipagan mo lang para makakuha ka ng ng blocker mo para may ma-open sa atin. Yeah. Sarap ka. Pag binigay sa'yo, pakawalan mo na. Okay, kailangan yung first ball natin umabot para makapag-play tayo, okay? Sige, sige. Well, may konting concern na sa boses ni Jasper Jimenez. Nalamangan na yung kupunan niya ng 5 dito. And ito na sana yung gusto nila, 4 sets lang. Ayaw na lang pahabae pa, Therese. Pero syempre naman, meron pa rin siyang tiwala sa team niya. Pero sinasabi nga niya, pinapaalala niya na first ball nga, malaking bagay, napaka-importante. Tapos after nun, bahala na daw. Pag maganda na yung receive nyo, kunin nyo na yung atake ng maganda, ganon. Kinausap niya rin si Yonko nung bahagya dun sa timeout. Sabi niya, pakawalan mo na. Parang unleash it. Yes. Yun, si Yonko hindi nga ganun kalakasan. Tip na lang, pero nakapunto sila na naputol yung run ng Water Defenders ng kaunti. Mendiola papunta kay Malabanan. Free ball para sa Lady Jet Spikers. Yonko ulit. Malabanan, iaangat. Punta kay Soltones na block. Palumata. Agawan si Mendiola at si Nabor. Free ball para sa Lady Jet Spikers ulit. Palomata, yes! Nakita ni Palomata wala nga blockers noon sa net. So she went for it. Grabe, tsaka yung height niya, kahit na siguro may isa dyan, may hirapan kung nag-iisa ka lang. Pero it's not just about like yung kahit, yung ganun. Na yung timing din niya is very good. Yung speed niya, yung jump. So yung mga factors na yan play for a good role nga kung bakit so far ang galing niyang consistent niya sa larong ito. Yonko, nasagot ni Malabanan galing sa block. Soltones sa angat, papalo! On the line, Soltones will score. 14-10. Balik sa 4, kalamangan ng Water Defenders. Hindi bumibitiw, ang Water Defenders kahit na nag-level up ng kaunti itong Lady Jet Spikers pagkatapos ng timeout. Alam naman kasi nila na importante yung set na to and so far, lamang pa rin sila. So, they'll take advantage of that fact na lamang nga sila until all the way na sana. Pandino, quiet ng kaunti. Ito si Palomata nakakuha ng free ball pero Mendiola nandun for the block. Pantino, free ball para sa Water Defenders. Nabor. Soltones. Pancake save. Buhay pa. Hindi na daw, sabi ni first referee Bobby Celso. Puntos na naman para sa Water Defenders. Lamang sila ngayon ng 5. Alam mo, it's really nice to see when Gretchen steps up. Parang when she really makes her presence felt. Talagang na-feel mo talaga, hindi lamang sa game. Pero yun, when you just to see it and to just to see her like bring her teammates up talaga. Yung leadership, nai-inspire ka din Pantino, on the other hand, pupuntos. And si Gretchen, not so aggressive, not so, yung performance niya today, hindi ganun ka, kumbaga, all out compared to, she's giving opportunity sa kanyang mga teammates. Nakikita natin, Urdas, Malabanan nagsi-step up. Right, Eric. Well, we'll see pa rin. I mean, sana may chance pa siya mag-step up.
in this set and in the following sets to come. Well, ito, parang nadinig ka, Teresa, no? Back-to-back points para kay Soltones, making it a 16-11 lead ng Water Defenders here in set number 4. Dito po tayo sa Philoil Flying V Center para sa unang laban ngayong linggo ng hapon sa Open Conference ng Premier Volleyball League. Eric Tipan kasama si Therese Gaston debuting today sa ating coverage ng Premier Volleyball League. DJ Tonics nagpapatugtog. Set number 4 po tayo, lamang 16-11 ang Water Defenders, pero ang Lady Jet Spikers lamang 2-1. So far, nakikita naman natin sa set 4 kung ano nga ang ginagawang tama ng ating Water Defenders at bakit lamang sila ng ganyan. And we can credit it to their 11 attack points, and their 2 block points na napaka-crucial. While ang ating Jet Spikers, 5 attack points lamang at 1 block point. Pantino nakapuntos. Excellent dig. Si Arionco with 9. Matras si Pantino. Atake. Sinagot ni Soltones. Nabor. Punta kay Urdas. Off speed. Semana. Tapik na block. Pantino medyo dikit sa net yung set. Long rally. Soltones. Sinagot ni Cases. Tapik na sa gitna. Yes! With a quick attack. 13-16. Two times binalikan ni Semana si Josimer Tapik, and on the second try, Therese nagbunga. You can really see na si Semana, she really trusts her teammates talaga. Ooh! Pwede sanang tapikin pa, kaso nanggigil si Pantino na tamaan yung net. 13. Tingnan uli natin yung nangyari. Two players nag-agawan doon, si Pantino at si Semana. Balik sa 4, kalamangan ng Water Defenders. 17 serving 13. Mendiola. Pantino nasa likod, yes! Mean Pantino. To the block. 14-17. And maganda rin yung disguise ng play na to, no? Para sa mga nanonood, Therese, anong klaseng play yun at paano yun i-execute yung gano'n? Napaka-fluid ng play nila. Yan, that's a regular play lang na we volleyball players use. Pero napaka-effective pa rin, which is yung fake, tapos papasok yung outside hitter. And yun nga, if executed well, nakaka-point yun ng maayos at maganda. Kasi the other teams don't expect naman the plays Kasi yung blocker na nakuha no? Nabawasan yung blockers Yes. para kay Pantino na mas clear yung papaluan niya. Pero pupuntos si Jasmine Sato. Moore, team captain. 3-point lead para sa Water Defenders. Naswertehan doon si Jasmine Nabor sa serve, sumabit sa net at tumawid. Balik sa 4, kalamangan ng Water Defenders. Napapractice ba yan, yung kanyang klase na mapapasabit mo? Not really. Siguro chamba Chamba talaga, no? Second serve, Jasmine Nabor outside. So, 1-point giveaway, 1-point takeaway as well para sa Water Defenders. Neng Tape. Serving to the Lady Jet Spikers. Josimer Tapik, 13 attack points. Very effective today. Kagagaling din niya lang sa 12-point output. Pero ito, ground or floor defense, wala para sa Water Defenders, sa Lady Jet Spikers. And again, si Urdas, nabanggit natin kanina, ang dami niyang touches, attempts, pero pumupuntos at malaki yung porsyento ni Aiko Urdas. Nabor, Sato. Drop shot. Sato. 21-16. Balik sa 5, kalamangan ng Water Defenders, and nakikita niyo ulit yung ngiti sa mukha ni Risa Sato. 21-16, timeout para sa Lady Jet Spikers. Puntahan natin itong huddle ni Coach Jimenez. Ilang base tayo nahulugan. Doon muna tayo sa initial natin, position. Okay? O, re-receive tayo. Kaya tayo nag-timeout. Re-receive tayo. Kukuha tayo ng isang magandang receive. Kukuha tayo ng
ng magandang receive para makapag-play tayo. Okay, pasok ka ha, pasukan mo. Okay, sige. Hindi mo na isipin yung yung nakadalawa na tayo ha. Kunin natin to, habulin natin, dahan-dahan lang, one at a time ha. Kailangan natin ng puntos. Okay? Sige, puntos tayo ha. Isa. Depensa oh. Masusubukang putulin ng Lady Jet Spikers ang momentum ng water defenders Judy Caballejo. Number 4. At the service zone. Pumasok siya kanina. Early in set number 2, hindi ako nagkakamali, pero hindi masyadong nagamit dahil hindi nga nakakapag-ensayo because of her course na tinatapos. Sato, yes! Water defenders looking good dito. Therese late in set number 4. So far, makita nyo, hindi nga nila ma-stop si Risa Sato nga. No? Napaka-effective ng mga attacks niya so far. Semana, Cases. Very active. Everybody moving para sa water defenders. Cases susubok ulit. Cross court. Maceda, over-receive. Nabor sa gitna. Sato! Nasagot ni Yonko. Great effort sa depensa. Cases. Andun si Urdash. Long rally. Malabanan. At yun na naman, yung concern. Kanina pa yun ni Coach Jimenez. Nadidinig natin, no, nahuhulugan kayo. Ay, yun nga yung nangyari. Sabi nga niya, pinapaalala niya sa mga girls niya na start tayo sa receive para maka-attack natin maayos. And then, yung other girls are encouraging each other. Walang bibitaw, ganun. Ayun. Bumitaw si Semana at si Pantino dahil di nila alam kung sino, walang mind system, ano? At ito, set point para sa water defenders. Para mapadala itong laban na to into a 5th and deciding set. Semana, punta kay Cases. Saving one set point. Not yet. 17 to 24. Si Joy Cases. Pero mahaba-haba pa to, Therese, para sa Lady Jet Spikers. Wendy Semana. Serving. Malabanan. Block. Inangat ni Palomata. Lumusot ang bola. Cases ulit. Oh, wow! Cases. Scores again. 18 to 24. 2 set points. Therese, nabubuhayan ng kaunti itong Lady Jet Spikers. Ipagpatuloy lang nila yan and mali mo, they'll get this set, diba? They have quite a lot to, ayun nga. I was gonna say to catch to get the set, pero hindi nga nila nagawa. Well, Soltones, when you want the point, when you need the point, alam mo na kung kanino pupunta. Si Jasmine Nabor, kailangan nilang kunin yung set number 4 and that's exactly what they did. Water defenders winning 25-18 kontra sa Lady Jet Spikers set number 5. Susunod na dito lang sa SNA.